So yun guys, no, nagbabalik tayo. Bali last topic na natin to, no, pagdating sa excuse me, no. Last topic na natin to pagdating sa reinforced concrete design, no. So tapos na tayo sa beam, tapos na rin tayo sa column. Tapos ano na tayo ngayon, slab, no. Pero specifically, one-way slab lang yung de-design natin. Kasi yung two-way medyo tedious siya, no. Hindi ako ganun ka expert pagdating sa two-way slab, no. So sa one way, pwede natin 'yan, pwede nating pasukin 'yan, no, yung one way. Pero yung two way, no, sa iba na lang, no, sa iba na lang kayo mag-reference. Okay, so start na natin. Okay, so ayan, meron tayo ditong structural slab load dynamics, no. Ano ba sinasabi dito sa load dynamics ng ating structural slab? No, so basically, yung slab section mo, yun yung magke-carry ng ng mga loads mo muna, no. So ano ba yung mga loads mo diyan sa structure? You can have your superimposed dead loads, yung mga CHB, no, tas yung mga partition walls. Then ita-transfer niya yan dun sa mga iba mong elements sa structure mo, katulad ng beam sa girders, sa columns, no. So ayan, no, yung load transfer niya usually gravity lang, no, pababa. Okay, so yun ay kung hindi nagke-carry ng lateral loads yung slab nyo, no. Pero for us naman, no, i-consider lang natin gravity loads. So ganito yung itsura niya, no, sa assembly. Ayan, mapapansin nyo, no, ganyan yung itsura ng slab natin, no. So yun yung nagke-carry, no, ng main loads natin, yung main gravity loads. Okay, so ayan. So ito yung tinatawag natin na structural load flow, no. Kung saan makikita natin kung paano tina-transfer yung loads natin throughout the structure, no. So ayan, no, makikita niyo dito sa pinakataas, yan yung ating mga loads, no, yung mga weights natin katulad ng dead load plus live load. Kaya ano ba yung mga dead load natin, yung self weight niya, saka yung superimposed dead loads, no, na makikita niyo dito sa gilid. And yan lang yung mga example ng superimposed dead loads. Pero marami pa tayo niyan, no. Naka-base naman yan sa NSCP, okay? So, yun, no. So, kapag meron ka ng loads, no, dead load and live load, ita-transfer nyo yun sa slab, okay? So, yung kikikeri na ng slab mo is yung floor loads plus yung weight niya na mismo, no, yung dead load ng slab. Then, i-carry niya yan ng i-carry yan ng ating intermediate beam and girders, no? So, magta-transfer yun doon. So, yung dadalin ng beam and girder mo is yung tributary load from the slab plus yung self weight nila. Tapos, ta-transfer sa column. Then, ita-transfer sa footing. Then, lastly, sa soil, no? Sa soil, ita-transfer niya na sa lupa. Okay? Pero, pwede rin naman, guys, no, na yung slab nyo, pagka-transfer ng load ng sa slab directly na sa column, kasi may mga ganun tayong types ng slab, no, tulad ng mga flat slab. May mga example tayo niyan, no, pero hindi natin de-design yun, papakita lang natin, no, so for visual lang. So ayun, ito yung iba't ibang classification or class ng ng mga concrete slab. Ito yung mga iba't ibang types nila. So ito, pinakaalam natin to, and usually ginagamit to sa no, sa mga reinforced concrete structure. Ito yung gamit na gamit, no, yung one way and two way na slab sections. Okay, so paano natin dinidifferentiate yan, no. Basically sa reinforcement, no, doon nag-iiba yung one way saka two way, no. Pero mamaya i-discuss din natin ano yung pinagkaiba nila, bakit magkaiba ba't may one way saka two way pa, no. So ayan, makikita nyo ganito yung itsura nila. Ito yung pinaka-conventional na slab design, no. Ito yung talaga yung madalas ginagamit. Okay, so ito naman flat plate slab, no. Ito yung mga slab na directly supported ng column, hindi na siya magta-transfer sa beam and girders, no. Kasi kanina meron tayo dito, no, kung mapapansin niyo to arrow, no, naka-direct sa column. So ganun 'yon, no, yung mga flat plate slab natin. Tapos ito naman yung ating ah meron din tayong flat slab. Ang pinagkaiba lang is meron siyang drop panel sa baba, no. Ayan. So directly pa rin siya, supported by column. Pero may drop panel lang. Okay, tas meron din tayong mga waffle slab also, tas mga rib slab and hollow deck or hollow core. Pero hindi na natin di-discuss yan, no. Hanggang dito lang tayo sa conventional slab. Specifically yung one way lang, no, one way slab lang. So ayan. So meron tayong dalawang type nga ng conventional slab. So ang difference nila, main difference nila is sa reinforcement.
'Di ba pag nagbe-bend yung ating element is naglalagay tayo ng ng reinforcement. Doon nagkakaiba yung one way and two way slab, no? Basically sa bending, okay? So kapag one way slab, sa isang direction lang siya nagbe-bend. As you can see here sa figure natin, no, one direction lang. Kapag two way naman, both directions na, no? Both directions na yung bending niya. So therefore, both directions lalagyan mo siya ng reinforcement, no? So kung mapapansin niyo dito, no, isa lang yung one way lang yung rebar mo, no? Kasi doon lang siya nagbe-bend sa isang side. So yung isang side lang na yon, yung lalagyan mo ng bakal. Pero kapag two way, since both sides nga nagbe-bend, meron ka na rin bakal dun sa isa pang direction or sa isa pang way, no? So yun basically yung pinagkaiba nila, no? Kapag one way, one direction bending lang. Pag two way, both directions nagbe-bend, no? So ayun. Ayan. So, paano ba natin malalaman kung kung yung slab natin is one way or two way, no? So basically, i-divide mo lang yung kunin mo lang yung ratio, no? Kunin mo lang yung ratio nung pinakamahabang side, tapos i-divide mo siya sa shorter side, no? Tapos kapag greater than or equal to 2, therefore one way 'yon, no? One way. Ngayon naman kapag yung length mo, pag dinivide mo sa width is less than 2, no? So basically two way na siya, no? So pakita tayo na example, no? Labas tayo ng whiteboard. So yun na meron tayong figure dito, no? Nilabas natin yung whiteboard natin. So basically, no, kunyari two types of slab to, no, guys, no? Two types of slab, no? And siguro lalagyan natin sila ng ng dimension, no, para mas maintindihan natin ng maayos. So let us say na yung long side mo is 10 meters, okay? Then yung width mo is 5 meters, no? And we know na para malaman mo kung anong type ng kung anong way ng slab yung slab mo, kunin mo lang yung ratio ng long side saka yung short side, no? So basically yung length mo, divide mo sa width. Okay? So para makuha mo yung yung ratio nila, okay? So let us say na meron tayong length dito na 10 meters. Tapos meron tayong width na 5 meters, no? So basically 10 divided by 5 is 2, no? 2. Okay? And that is equal to 2. Therefore, one way 'yan, no? One way yung slab natin diyan, no? So ayun, no? Basically wait lang, no? Ayan, no? So basically dahil nga dun sa sa presentation natin kanina, ayan. So yung length ng slab mo pag dinivide mo sa width, no, pag greater than or equal to 2, therefore one way 'yan, no. And in our case, no, equal to 2 siya, so one way. Okay? So meron pa tayo dito sa baba ulit, no, na let's say na ang length mo ay 5 meters, okay? Then meron kang width na 5 meters, okay? So therefore, yung length niyan over width, no, 5 divided by 5. So basically that's 1 and that is less than 2. Therefore, two-way na siya, no? Two-way slab siya. Okay? So I hope na gets 'yon, no? So pero mapapansin niyo naman 'yon, guys, no, sa shape ng slab nyo. Ito siguro lang, no, based on experience ko. Kapag yung slab is medyo pa-rectangular yung shape niya siguro, no? Rectangularish, no? Most likely na magwa one way siya, no? Yung ratio niya is uh, greater than or equal to 2, no, kapag rectangle. Pero kapag medyo squarish siya, ayan, kung mapapansin nyo, medyo pa-square siya, no, pa-square yung shape niya. Most likely magiging siya two-way, no. Pero for you to be sure, no, i-check nyo na lang yung ratio, okay? Pero yun nga, sa akin lang based on experience, no, kapag medyo pa rectangular or rectangularish yung slab nyo, pwede siya maging one way, no. Pero pag squarish, pwede siya maging two-way, no. So based on experience lang naman 'yon. Pero for you to be sure, check na lang yung ratio, no. So meron naman tayong formula doon, no. Hindi naman madaling makalimutan 'yan. So ayun, no. Ayun lang naman basically. So ayan. So dito tayo, no, design of slabs, okay? So as mentioned, no, one-way slab lang yung ating i-design, guys, no. So ayan, no, magbe-base lang tayo din sa NSCP 2015, which is our main reference for our design, no, especially dito sa reinforced concrete design. So NSCP 2015 tayo. So meron tayong mga minimum thickness pala, by the way, para sa ating mga one-way slab, no. So syempre kasi slab 'yan, kailangan natin ng thickness, no. So kailangan natin malaman kung
excuse me, gaano kakapal yung ating slab section, no? So, minimum lang naman to, minimum requirements. You can go beyond, pero you cannot go lower, no? Sa mga minimum natin na thickness. Ayan. So, meron tayo dito mga support conditions na tinatawag, okay? So, ano ba 'tong mga support conditions na to? Basically, apat 'yan, no, kapag simply supported and one end continuous, both end and also cantilever, you will have different coefficients, no, pagdating dito sa ating mga sa ating ditong ah, length yan, no? Length na kino-consider. Pero, tatandaan to guys, no? Tatandaan to, emphasize lang natin, na yung length na kino-consider dito is span in direction of bending. Okay? Bending A, no? Bending A. So, let us look dito sa figure, no? Ito yung A natin, no? A. So, bakit dyan tayo nagko-consider ng length, no? Or yung span yan. Bakit yan yung span na kino-consider natin? Kasi basically guys, no, kapag nagwa one way slab nga tayo, since one directional nga lang yung bending niya or one side lang yung magbe-bend, ang nagbe-bend is yung short side, no? Pero kasi kung titignan niyo yung figure, no, ko compare niyo yung A sa B, halata naman, no, na na yung A yung ating A yung ating short side, no. So basically doon magbe-bend yung ating slab section, no. So tandaan 'yon, no. Tandaan 'yon, emphasize lang natin na kapag one way slab, okay, one way slab yung dinidesign nyo, yung shorter span lagi yung magbe-bend, okay? It doesn't matter kung nandito yung shorter span or dito yung longer span. Basta kung saan yung shorter span, dun yung magbe-bend kasi dun tayo naglalagay ng reinforcement. O, tignan nyo yung figure. Ayun yung main bars natin, no, yung kulay blue. And since nga yung ating bending is nandito sa short side, dun tayo naglalagay sa parallel dun siya sa span na shorter. No? So, explain lang din natin siguro yung mga support condition. So, maglalabas na lang din tayo ng whiteboard, no, para mas maintindihan. So yun, no, meron tayo dito ang figure dito sa harap natin, no. So basically guys, elevation to, elevation view, no. So elevation view 'yan ng ating ng ating slab section. So ito yung top view, 'di ba? Nilagyan lang natin, ang ginawan lang natin siya ng na elevation para lang din ma-discuss natin paano yung mga support condition, no. So yung una nating support condition pala ay simply supported, no. So, alam natin na ang simply supported ay may itsurang ganito, no? So, hindi ko na siya na-drawing pa kanina, pero gawan na lang din natin, no? Ayan. So, alam natin na ganyan yung itsura na ating simply supported. Kunyari, beam, no? Simply supported, ganyan. Pin sa kabila, roller sa no? Roller sa isang side. So, ibig sabihin niya, kapag simply supported, dalawa lang yung support niya, no? Magkabilaan lang. So, ganon, no? Yun lang yun, basically. Pag nakakita kayo sa elevation view ng, ng slab system na tagkabilaan lang yung support, simply supported yon guys, no? Simply supported. So, ayun, no? Ang coefficient, no? Magiging coefficient nyo, ang multiplier nyo is 1/20, no? Para makuha yung minimum thickness, okay? So, ito pala yung simply supported, no? Ayan yung ating simply supported. Okay? So, I hope malinaw yun, no? Kapag sinabing simply supported, magkabila ang both ends lang yung may support, no? And emphasize lang natin na wala na siyang kasunuran, no? Wala na siyang kasunuran na span, no? Okay? Hindi siya continuous. So, ayan, mayroon tayo ditong slab system, okay? So, basically, paano natin malalaman kapag one end continuous, no? So, tignan natin tong pangalanan natin sila. Slab A, okay? Slab B sa slab C, no? Pangalanan natin para hindi tayo malito. So, ayan, no? Tignan natin si slab A, no? Pag sinabi mo kasing one end continuous, so by definition and siguro, yun na yun mismo, no? Self-explanatory, yung isang end niya continuous. So, meaning yung isang end niya continuous, yung isa hindi, no? Kasi hindi na, basta gets na yon, no? Gets na yon, one end continuous. So basically yung sinasabi is yung isang end niya, by the way, ito pala yung no, yung mga ends, no? Ayan, mga ends natin yan, yung ends. By the way, yung ends kung nasan yung mga support, no? Tawag doon ends, okay? Kung nasan yung mga support, itong mga to is yan, ends yan, okay? Kasi support yan. That can either be beam or intermediate beam or girder, pwede rin column, no? Basta support yon, no? Support tawag doon, okay? So, ibig sabihin nito, itong slab A natin is may dalawang ends, no? Tapos yung isang end niya is continuous, no?
continuous. Kasi bakit nasabi natin continuous? Kasi yung may kasunuran siya, may kasunod siya na span, okay? So ibig sabihin nagtutuloy-tuloy, hence continuous. Yung isa naman hindi. So therefore, yung slab A natin is one end continuous. Okay? Gets 'yon, no? So tingnan mo na kapag one end continuous, L over 24, no? Tama ba? Check natin. Ayun, L over 24, no? Or basically LN, no? LN, no? LN. Ito pala guys yung no? Ito pala guys yung short span, no? Ito, yung LN yung kino-consider natin. Yan yung short span, okay? Kung saan mag-o-occur yung bending, okay? So ayun, no? I hope malinaw 'yon. Tapos dito naman tingin tayo sa slab B, no? So slab B, alam natin na itong nasa left niya is end niya yan. Tapos ito end rin to, no? Okay, end yan. So kung mapapansin nyo yung slab B, nagko-continue siya both right and left na end. So meaning both end continuous, no? Kasi may kasunuran siya, no? May kasunuran siya na span, no? So yung slab B natin is both end continuous, okay? So I hope malinaw 'yun, no? Both end continuous. Then yung ating slab C, and by the way, pag both end continuous, ln over 28, no? Clear span, no? Clear span. Kung saan magbe-bend over 28. So ayan, no? Check natin yung letter C, yung slab C natin. Basically, halata naman na to, cantilever to, no? Para natin nasabing cantilever kasi yung one end niya lang yung may support, no? Yung one end niya lang yung may support, and yung isang end niya is overhang, no, or walang support. So basically cantilever to, no. Ito yung cantilever natin na span, okay, or slab section. So kapag cantilever, alam natin yan, ln over 10, no. So ayun, no, I hope malinaw, no. Ganyan yung classification para malaman natin kung anong type ng support condition meron yung ating beam, no? Beam tuloy, slab, okay? So I hope malinaw 'yon, no? Balik tayo dito. Okay? So ayan, no? Basahin natin 'to. So this is only applicable for normal weight concrete, no? Normal weight concrete and FY 420 megapascals and other grade 60 values, okay? So ayun, no? Ano ba yung mga normal weight ng concrete natin, guys, no? Meron na tayo dito. Kapag normal weight ng concrete, that's either 2,400 kg per cubic meter density niya, or meron siyang specific gravity na 2.4, okay? So, kung unit weight naman, times 9.81 lang, no? 9.81 lang, para makuha mo yung unit weight ng concrete, okay? Pero ito yung standard, no? Para masabi mo normal weight concrete, dapat dapat hindi siya below ng 2,400 kg per cubic meter or specific gravity na 2.4, okay? So dapat din daw ang FY mo is grade 60 and other grade 60 values, okay? So paano natin malalaman kung yung ating bakal ay anong value nun sa MPa, no? So basically mag times ka lang ng 6.9, malalaman mo yung grade 60 value, yung value ng grade 60, no? Okay, so lumabas diyang 414, no? So basically 414 and above, mga grade 60 values 'yon, okay? So ito pala, meron din akong drawing dito, no? So ayun nga, no, since balik tayo dito. Ayan yung top view, no? Ang magbe-bend kasi diyan, guys, no? Ang magbe-bend diyan yung shorter span, no? So basically, itsura ng bending niyan pa ganyan, no? Kaya diyan tayo naglalagay ng bakal. Okay, so basahin pa natin yung iba. Dito, for FY other than 420, the expressions in 407.3.1.1, ito yun, no? Shall be multiplied by 0.4 plus FY over 700. So, basically, magkakaroon ka lang ng multiplier, no? So, paano ibig sabihin nun? Let us say na, kunyari, nalaman mo na cantilever yung span mo. So, and hinahanap mo yung minimum thickness, di ba? So, lang to, example lang to, no? Minimum thickness, okay? At nga ba, THK na lang na minimum thickness, kunyari cantilever span, no? Cantilever slab, okay? So ang LN mo doon, 'di ba? LN over 10, no? Pag hindi daw kapag hindi daw 420 ay or hindi daw grade 60 yung values mo, magkakaroon ka ng multiplier na 0.4 plus FY over
700. Magkakaroon ka lang nito, magkakaroon ka lang niya, multiply mo lang, no? Multiply mo lang dun sa ano, sa equations mo, no? So, kapag hindi siya grade 60 value, okay? Or other than 420. Okay, so ayun no, basically ganun. So for slabs made of lightweight concrete, expression shall be multiplied by greater of A and B. So ano mas malaki dito sa dalawang to, no? So kita naman yung formula. Okay, pero hindi naman natin yung gagamitin, no? Pero baka lang, no? Baka lang magamit nyo. Mas maganda na i-take note nyo, okay? So, ayun. So, again, as mentioned ko kanina, no? Naglalagay tayo ng bakal sa span kung saan siya magbe-bend. And basically, dun yun sa ano, shorter span, no? Which is nandito sa figure natin is yung A. Okay, so basically, maglalagay ka ng bakal na main bars mo, flexure bars, parallel dun sa span na yan, okay? Para makatulong siya doon na ano, sumalo ng bending, okay? So, ayan. Pero naglalagay rin tayo ng ano, ng perpendicular na bakal, no? Tawag naman doon shrinkage and temperature bars para maiwasan natin yung mga hairline and cracks pagdating do sa ating slab. Okay, so by the way pala, no, pag nagde-design tayo ng slab, no, kumukuha tayo ng 1 meter strip. Okay, 1 meter strip doon sa ating ano, ating slab. Okay, so ayun, tignan natin yung cross section. Meron kumuha tayo ng 1 meter strip, no. Pag nagde-design tayo ng slab or one-way slab, kumukuha tayo ng 1 meter strip, ha, tandaan 'yon. Okay, so ganito yung cross section niya, no, nakapailalim yung flexure bars, tapos ipapatong mo sa taas yung temperature bars, okay? So ayan, kukunin mo lang yung effective depth, no? Thickness yan minus yung concrete cover minus dB over 2, no? Para dun sa centroid nung ano, nung bakal. So, kung mapapansin nyo, ang gamit na natin na concrete cover dito ay 20 mm, no? Magkaiba sila sa beam and column, no? Kasi sa beam and column, 40 mm, no? Minimum, no? Guys, na minimum. Pero dito sa ating slab, ang ginagamit natin is 20 mm lang. 20 mm. Minimum yan, minimum, okay? So, I hope naalala pa yun. Tatandaan nyo yan, no? Kapag concrete cover ng slab, 20 mm lang, okay? So, ayan. So, ito na. Nandito na tayo sa design phase ng ating ano, slab section. No? Kung mapapansin nyo, napapansin nyo sa formula natin, halos pareho lang no, sa beam, no? Sa, ano, tag dito, singly reinforced na beam, no? Halos pareho lang yung formula, no? So, ayan, kukunin mo yung, i-compare mo yung, ano, moment capacity niya dun sa MU. And, guys, no, take note pala, moment yung kukuhain natin, kailangan natin ng moment para ma-design natin yung slab section natin kasi naglalagay nga tayo ng bakal, no? And, ang ating, ano, kapag nag-design kayo ng one-way slab, lagi na, ano, no, na singly reinforced to. Parang singly reinforced beam nga lang to, eh. Guys, no, hindi nyo napansin ko noong una eh. O, sabi din ng prof ko eh, kung malupit kayo mag-design ng beam, malupit na rin kayo mag-design ng slab, no? May mga kaunti lang na iba, pero basically ganun pa din, no? So ayan, no, kung naalala pa to, yung pinaka-design equation natin pagdating dito sa ano, sa design ng beam, no, gagamitin pa rin natin yung sa slab, okay? Tapos ayan, mga equilibrium equation, ganyan. Pero take note lang din natin, no? Magkakaroon tayo ng constant na value ng B, okay? Value 1,000 yan. Kasi bakit 1,000 mm, no? Kasi nga kumukuha tayo ng 1 meter strip, no? Ayan, kita naman dito, no? So, ayan. Gagamitan natin to, pero meron ka ng value ng B mo dyan, no? 1,000 lang, okay? 1,000 mm, no? So, ayan, dito tayo. Reinforcement spacing requirements. So, basically, guys, no? Kapag nagdi-design ng slab, di tayo, ano, di natin kinukuha yung number ng bakal, no? Hindi yun yung concern natin. Ang concern natin is yung spacing ng bakal. Kasi pag nilatag na yan ng mga ano, ng mga trabador natin, no, mabubuti nating trabador, hindi na nila tatanong yan sa ano, engineer ilang bakal, no, hindi ganoon, no, lalatag na lang nila yan tapos kukunin nila yung spacing, no, yung pagkakahiwa-hiwalay ng bakal. Tapos yun na yun, no, yun ay magiging ano, sa plano, no? Hindi natin kailangan yung number of bakal. Kailangan natin yung spacing ng bakal. So, basically, ganyan, no? Kukompute natin yung spacing, no? So, para makompute natin yung spacing, ano lang yan? Spacing is equal to B, no? B, which is actually 1,000 nga kasi nga 1 meter strip. Times area ng bar over AS. Huwag niyong pansinin to, guys, ha? Yung AS na to, naulit lang yan, no? Naulit na mali lang yan sa edit. Pero ano lang yan? A bar over AS, no? Tapos magra-round down tayo sa ano 10 mm intervals, ganun. Depende kung anong tinatanong sa problem, magra-round down tayo, okay? So basically ganun, no, pag nakuha mo na yung AS mo,
Makukuha mo na rin spacing kasi yung area naman ng bar, makukuha mo rin yun eh. Makukuha mo na yun eh. Basically, magagamit mo yung given sa given. Yung bakal sa given, no? Ayan. So, ayun. Tapos, mag-check tayo ng maximum spacing, no? Naka-base yan sa code pa rin. Kukunin na natin is yung kung ano yung mas mababa no, sa dalawa. Yung 3T or 450. Ano yung T, no? Thickness, no? Thickness. Okay, so 3 times thickness. Tapos compare mo sa 450, kung ano yung mas maliit doon, yun yung ano, maximum spacing. 'Di ba kasi may mga maximum spacing tayo, bawal tayong ano, lumagpas doon, no? Pero pwede tayong bumaba kasi mas okay nga pag yung spacing natin is mas masinsen, no? So, ayun. Tapos meron tayong mga minimum pa din, no, na reinforcement area, no? Wala namang pinagkaiba. Siguro yung formula lang. Para makuha naman natin yung AS min dito sa slab, no? KBT, no? KBT yung formula. Kabit. Tawag nila diyan, kabit. So, ano yung K, no? Tawag doon reinforcement factor. Sa nagbe-base yun, yun sa steel grade mo, no? Kapag less than 420, yung FY mo daw ay less than 420, ang K value mo ay 0.002. Kaya kapag ang steel grade mo ay greater than or equal to 420, 0.0018. Okay? Tapos ano yung B? No, ano yung B na yan, classmate? 1000 mm, no? Tapos ano yung T na yan? Yung thickness mo pa rin, no? Wala nang pinagkaiba. Then for us to solve na yung ano, yung shrinkage and temperature bars, no? Kung ano yung space, ano yung ano, kailangan mo na AS doon, no? Basically, kung ano yung nakuha mo AS min, yun na yung AS mo doon, no? Para sa temperature bars. Tapos, para makuha mo yung spacing, ito lang din yung formula niyan, no? Calculate spacing, okay? Pero, nagkaiba, iba na yung maximum spacing na nire-require ni code kapag dating sa ano, sa temperature bars. Now, basically, mas maluwag na kasi 5T and 450 na i-compare mo. So, 5 times thickness, tapos 450 mm. Ito, pinaka-importante ito guys, no? Basahin natin sa baba, no? Importante to. All slab reinforcement is assumed to be fully yield in tension. So, meaning, anong pinagkaiba nun? Saan naging concern yan, no? Basically, yung P factor mo, 1,000, no? 1,000 na. Hindi, 0.9 pala. Fy mo is equal to 1,000 tapos ang P factor mo, 0.9 lagi kapag sa slab na one way. No? So, basically, dito sa formula na to, magiging phi mo dyan ay 0.9. No? Tapos, dito naman sa equilibrium equation, ang gagamitin mo na Fy is kung ano yung Fy na given kasi nga, ano siya, fully yield siya, intention. Okay? So, I hope malinaw yun. No? Pero maano natin, ma-explore natin mamaya pag nagsosolve na tayo ng problem. Okay, so ito, balik tayo dito. Ito naman yung pag-usapan natin. Ultimate strength slab design, no? So, monolithic floor analysis. And by the way, guys, no, ang i-design lang natin dito sa topic natin na to is monolithic. Okay, monolithic lang, no? So, mamaya ko na-emphasize yun para doon na sa ano, iba't ibang classification ng ano, ng mga ano sa coefficients, no. Okay, so dito muna tayo, no. So ito given tayo ng ano ng slab ano tawag dito, slab system, no, tinatawag. Due to monolithic connection between slab and girder, negative bending occurs at end of supports. At end supports, no. So ganyan, no. So basically kung may load ka, no, floor load ka, syempre yung mga ano, yung mga end supports mo nandiyan, no, may nandiyan para ano nga para sa span, no. So sinasabi lang niyan, guys, no, na sa mga end support mo meron kang negative moment, okay, tapos sa mga mid span or sa gitna positive na, no. So ganon, no, dahil nga monolithic yung connection nila, nagkakaroon ka ng ano ng tawag dito ng mga negative support, negative moment sa support, no. So I hope malinaw yon, no. Ayan. Tapos may mga different tayo na support types. So, ito sinasabi, discontinuous end. Bakit siya discontinuous end? Kasi, yung end nito, wala nang kasunod, no? Hindi na siya, ano, continuous. So, wala na siyang kasunod na span. Same as here, no? Na discontinuous end na siya kasi wala na siyang kasunod na span, no? So, itong dalawa sa gitna is continuous end kasi both side nila, meron silang continuity or meron silang kasunuran, okay? Ayan, no. So, mapapansin nyo naman, ganun, no. Ayan. So, ayan, ganito yung tsura niyan, moment diagram niyan, okay? Negative yung, ano, moment mo sa, ano, sa mga ends. Tapos, sa midspan, positive, okay?
So ayan no, ito lang naman yung mga formula. By the way no, in-emphasize ulit natin, clear span po ang kailangan natin pag para mag-design ng beam no. Clear span po. So basically kung ganto, kung LN mo ito no, kukunin mo lang kung ano yung span ng ng slab mo. Disregard natin yung girder no. So kunyari may given ka na plano naka center to center. Kailangan mo pang i-minus yung yung girders no, kailangan natin minus. So madadaanan naman natin yung pag nag-solve tayo no. Ma-apply natin yun, okay? So ayan no, dito tayo, ultimate strength design, design of slabs, monolithic floor, ACI coefficient method. So basically guys no, pag nagde-design tayo ng one way slab sa monolithic floor no, ACI coefficient method yung gagamitin natin no. Familiar naman kayo sa ACI no, doon din galing yung NSCP no. Parang lang no, ni reference no. So ayun no, meron tayong para magamit natin yung ACI coefficient method, may mga may mga checklist tayo na kailangan masunod ng ating problem no, para magamit natin yung ACI coefficient method. So sinasabi dito, dapat daw there are 2 or more span no. Kapag isa lang yung span mo, hindi mo magagamit. Loads are uniformly distributed. Kailangan uniform loads no. Okay? So distributed siya. Tapos members are prismatic, hindi nagbabago-bago yung properties katulad nung E saka yung I no. Okay? So yung mga meron pang iba pero mahaba na yan no. Pag may time kayo, basahin niyo na lang no. So basically sa atin dito, gagamitin natin yung ACI coefficient method. Hindi pwedeng hindi kasi medyo mahirap pag hindi. So, ayan, for calculation of Ln at discontinuous end, Ln is the clear span, okay? Sinabi na, clear span, no? O, kapag naman daw, continuous end, clear span pa rin, adjacent, no? So, ayan, no, since kailangan nga natin yung moment, di ba, pag nagde-design tayo ng, ng slab, ayan. So, basically, ganito yung magiging working equation mo, WC o yung coefficient times WU, dapat ultimate guys no, dapat factored yung load natin kasi nga RCD to no, saka ultimate strength design tayo. So dapat yung load mo ay ultimate, tapos yung clear span no, between phases of support no. So basically ma-minus mo yung dalawang support para makuha mo yung clear span no. So ito yung basic equation niyan, CWU times LN squared no. So ayun. So, ito, meron tayo dito locations. No, bali guys, definition pa lang to, no. Wala pa to yung yung mga coefficient talaga no sa next pa na no, na slide. So, define lang natin no, ito katulad niyan, mga interior face of exterior support, exterior face of first interior support, no. Ano lang ito, mga mga legends, no. Para malaman natin kasi basta ayun no, wag muna spoiler. Ayan, tapos katulad ito end span, interior span, okay? So ganyan yung mga ganyan yung itsura niya no. Para pag binasa mo, alam mo kung ano itsura niya, okay? So ito kunyari, ito sa baba naman no. Sa mga support na to, support conditions no. So discontinuous and unrestrained, tawag doon precast no, yung mga precast no. Di ba kasi yung precast, hindi naman sila monolithic, no? Bali sa site sila ina-assemble. So, basically, ayan, may mga end sila na unrestrained, no? Para masabi mo kasing restrained dapat is, monolithic sila. Pagdating dito sa slab, no? Tas, kasi pag precast naman, di ba, ina-assemble lang sa site. So, basically, ayan, unrestrained yun, no? Tag ng precast. Tapos, kapag, man ng slab mo is monolithic with spandrel beam, yun yung yun yung typical na nakikita natin no, sabay sila binubuhusan, therefore nagiging monolithic sila, and yung slab mo nagiging monolithic dun sa beam no, kasi doon naman nakapatong yun, di ba, yung slab sa beam. Okay, so I hope malinaw yun no. Ayun yung second natin na type ng support no. Tapos dito, slab is monolithic with column. Okay, so di ba kasi minsan may mga type ng slab na yun yung support column na agad no, hindi na dumadaan sa slab sa beam no. So ganon no, ganito yung itsura nila guys no, okay? So ito na pala bali yung mga ACI coefficient natin no. Kung papansin nyo, ang haba no. Saan nakakalito, okay? Puro words no. Sanay tayo sa lang, yung mga numbers tapos may figures no. Mas madali kabisaduhin nyo kaysa to may mga words. Tapos yung ginamit pa na words, malalalim, medyo malalim. Kasi discontinuous and unrestrained,
ang coefficient mo daw ay 1/11, okay? Ganito, positive moment, no? And so on and so forth, no? Tapos ayan, sinasabi dito pala sa baba, no, note, LN, clear span for positive or shear, and average of adjacent clear spans for negative moment, no? So, ayan, no? Ganun yung sinasabi. So, basically daw, kapag meron ka daw, kunyari, ganito, no? Ah, and kunyari continuous end siya, kukunin mo yung average ng span ng dalawa, no, para gagamitin mo dito sa end na to, okay? So ganun yung sinasabi, no? Medyo nakakalito, guys, no? Nakakalito. So paano gagawin natin diyan? So kahit siguro kahit kunyari nagko-quiz ka, bigay sa ng prof mo yan. Malilito ka, no? Nalilito ka nakakasolve, malilito ka pa kakabasa, kaya ginawa ni pa ng paraan ni classmate. And shoutout dun sa prof ko, no, nagturo sa akin ito. Papadaliin natin yung buhay natin, no? Di natin gagamitin yung ganon, no? So, basically, kapag nag-design tayo, ano lang din to, ito lang din yun, no? Ito lang din yan, no? Wala namang pinagkaiba yan, no? Pinadali lang natin yung buhay natin. So, ganito na yung magiging natin, no? Ganito na yung magiging itsura ng ating, mga coefficients, no? Ayan. So, pag meron tayo ditong, more than 2 spans, okay? So, may sabihin, 3 or more, no? Kasi more than 2 na eh. So, 3 or more. So, dito sa baba, 2 spans lang, okay? So, ganito na yung magiging itsura niya, no? Parang binisualize na ni classmate, no? Binisualize niya na para hindi na tayo magbabasa. So, basically, ganito lang din yon, guys, no? Kunyari, ito. Discontinuous and unrestrained. End spans, positive moment. Di ba ito yun? 1/11. Bakit naging yan yun? Saan ba nag-occur yung positive moment? Di ba sa midspan? Tama ba ako? O, tama, di ba? Di ba? Hindi siya sigurado. Ayan, hindi, totoo yan, no? Ayan, di ba? Mag-midspan, positive moment, 1/11, no? So, medyo makakalito kasi yung kanina. So, binisualize natin, no? Kahit ako, nung nagko-quiz ako, ganito lang din ginagawa ko, no? Kinakabisado ko tong figure na to. Guys, no? Ginagamit ako ng photographic memory, no? Kunyari, meron. Pero, talaga yan, nakatulala sa pader, no? So, basically, ganun, no? And, guys, take note lang, no? Sa i-design natin na slab, ito lang gagamitin natin, no? Slab is monolithic with spandrel beam, no? Kasi, dito sa reinforced concrete design, no? Ginagamit natin yung mga usual na ginagawa sa site. 'Di ba yung slab naman and beam sabayan binubuhusan, no? Sabayan binubuhusan yung slab and beam. Therefore, slab is monolithic na with spandrel beam. And hindi nga tayo no, hindi tayo magsasagot ng mga problem na column agad yung support, no? So basically, ang mga coefficients lang na gagamitin natin ay ito, spandrel beam, okay? Pero ngayon, may mga iba kayong problem, no, na kailangan ng ganito. Magagamit nyo pa rin to. Ayan, kunyari, precast yung binigay ng prop nyo. Pwede gamitin yung mga coefficient na yan. Kunyari, column naman yung support. Pwede gamitin yung mga coefficient na yan, no? Ayun, no? And by the way, lang to, NCP pa din to, no? Yung, bali yung pa rin yung kanina. Okay? So, meron tayong mga importante dito lang natatandaan, no? Para daw dito sa 2 or more spans. So, ito yon, no? Ito yon sa taas. For slabs with spans that don't exceed 3 meters. Okay, so meaning kapag hindi siya lumagpas ng 3 meters, no? So, 3 meters below, okay? Ang gagamitin mo daw na coefficient para sa moment doon is 1/12. Okay, 1/12. So, ano sinasabi? Okay? Kapag daw ang span mo, okay, kunyari ang span mo, hindi siya lumagpas or hindi siya umabot na, hindi siya lumagpas ng 3 meters, so 3 meters siya pababa. Ang gagamitin mo daw na coefficient para sa moment at the face of support, meaning dito, no? Itong dalawa na to, 1/12, okay? 1/12. Di mo na isipin yung 1/12, okay? Pero yung midspan, ganun pa rin, no? Magre-retain siya. So, basically, ganun guys, no? Ganun, ito yung gagamitin natin pag nag-solve tayo, no? Pwede nyo rin naman gamitin to pag, para makabisado nyo. Kasi ito daw ata yung binibigay sa board exam, di ko alam. Pero ako, kinakabisado ko na tong figure na to, no? So, ma-appreciate natin to pag na-solve na tayo ng problem, no? Basically, guys, no, kinopya ko lang to sa prop ko, no? Ginawa ko lang na iba para maiwasan natin yung copyright. No? So, shoutout sa prop ko dyan.
So, ayun lang, no? Solve natin yung mga spandrel beam na problem. So, ayun, solve tayo ng problem. So, yun guys, no? Magsosolve na tayo ng mga problem, no? Regarding sa, ano, sa slab design, no? Ano lang naman to, dalawang problem lang to. And by the way pala to, nung solve natin is galing to sa quiz ng prof ko, no? Shoutout sa prof ko dyan, no, sir? Ako nasan ka man, shoutout sa'yo. Ayun, solve lang natin tong problem. Bali, dalawang problem na yung meron tayo, no? Pero, ayun, dalawang problem, no? Pero marami kasi siyang pinapakuha. So, sulit naman to, no? Sulit tong problem na to. Okay? So, actually guys, no, given tayo ng ano, floor system dito, no? Given tayo ng floor system dito sa ating problem, no? Ayan yung mga dimension niya, ayan yung mga ano, tawag dito, labels, no? May mga labels din. Huwag nyo na lang muna pansinin yung ano, no? Itong nasa baba, no? Hindi muna kasali yan, no? Ayan yung, eto, no? Mamaya, gagamitin natin yan, no? Ito lang na may mga note din, no? Consider beams with column at ends as girders, no? So, ayan, may mga girders tayo dito, no? Ibig sabihin niya, pag may column, may girder yon, no? Okay? So, measurements at edge are measured at edge of girders, no? So, yung mga measurement daw dito sa ano, sa mga dulo is sinukat sa dulo ng girder, no? So, ayun. Tapos, ang dimension daw ng intermediate beam is 2650. Okay, 2650 dimension is measured at face of intermediate beam, no? So, sa face na intermediate beam siya sinukat. Okay, so, ayun, no? I hope malinaw yun, no? Kung susundan nyo tong problem na to, yung mga, ano niya, mga properties sa given, no? Screenshot nyo na, okay? So, ayan, sabi dito, ayan, no, a framing plan of a gym, no, gym tong framing na to is shown below. Use a live load of 3.6 kilopascals, no. So for the whole floor system or framing plan, gagamitin natin live load ay 3.6 kilopascals, okay? So given tayo ng dimensions dito, all girders are 460 by 700 mm, no. So ibig sabihin ito yung dimension, yung ano niya, cross section, no. So meaning ito yung base mo, no. Tas ito yung height, no, para dun sa dimension ng ating ano beam, no, or girder, okay? So base sa height, no. So ayun, no. So meaning kung 460 yung width mo, no, yun yung gagamitin natin, okay? Hindi natin gagamitin yung height, no. Kasi pag tinignan natin sa elevation view, okay? So mamaya no explain din natin, no. All intermediate beams are 260 by 500 mm, no. So again, base yan sa height, no, or yung cross section ng intermediate beam. Tapos sabi dito, all columns are 800 by 800 mm. Pero di naman natin gagamitin yan, no, pampalito lang yan, okay? So given tayo dito ng properties, F prime C is equal to 24 megapascals, okay? Ang Fy natin ay 414 or 414 megapascals for ano, for the bars, okay? So, sabi dito, use 12 mm main bars for short bars. O, meaning, pag sinabi guys, no, short bars, okay? Huwag kakalimutan. Pag sinabing short bar, ano yan, main bars yan, no? Main bars. Bakit? Kasi yun yung parallel mo sa short side, no? Ng, ano, ng slab mo, okay? So, kaya tinawag na short bars. Tapos sabi dito, and 10 mm for temperature bars, no? Yun naman yung perpendicular, okay? Tapos given din tayo ng mga load dito, no? Sabi dito, the following imposed dead loads are considered, no? So, floor finish 3.4 kilopascals. Sabi diyan, ano daw 'yan sa mga slab GLR 2 uh, 2G, no? So, ano yung GL, no? Grid line yun, guys. Grid line yung GL, no? So, from grid line R daw to G. Okay, so, ito yan, no? R to G. Ayan yun, no? So, meron ka daw doon na, ano, 3.4 kilopascals. Tapos, from grid line G to B naman daw, 3.8 na, okay? So, I hope malinaw yun, no? Tapos, sabi dito, meron kang ceiling na, ano, na superimposed dead load na 3.1 kilopascal from grid line 1 to 2 naman, no? Grid line 1 to 2. So, basically, dito yan, no? Tapos, sa slab, ano mo, sa 2 to 3, 3.5 kilopascals, okay? So, ayun, binabasa lang natin to, no? Medyo boring, no? Pero sige, basahin na natin, no? Tapos, meron ka daw MEPFS na superimposed 2.4 kilopascals daw yun sa lahat ng area, okay? So, lahat yan, no? Lahat ng slab mo may ganun.
Tapos may utilities ka din na 1.2 sa lahat din. Yung MEPFS yan yung mga electrical, plumbing, no? Finishing, gano, mechanical, etc., etc. Okay? So sabi dito, use 22.64 kilonewton per cubic meter as unit weight of concrete, no? So guys, meron tayong threshold, no? Nasinulat ko na 'to nung nagko-quiz ako pero explain na lang din natin, no? So, ang normal weight ng concrete, alam natin, is 2,300 kilogram per cubic meter density yan, no? Since ito, naka kilonewton per cubic meter, unit weight, no? Pwede rin naman natin to gawing density, no? Paano natin gagawin yun? Kuha tayo ng calcu. So yun, no, ko-convert lang natin to, yung 22.64 na unit weight na to sa density. So paano natin gagawin yun, no? Pwede tayo mag-unit analysis, guys, no? So sulat na lang din natin dito, no, para mas magets, no? So yung 22 point na yan, 64, no? Kilonewton per cubic meter, no? Pwede rin mong gawin, convert mo muna sa convert mo muna sa, mahusog natin sa Gidli. Ayan, convert mo muna tong kilonewton sa newton, no? So, times 1 kilonewton, no? Tapos 1,000 newton yon, no? Tapos, para maging siya, para maging kilogram per cubic meter, no? Pwede mong himayin to. Pwede mong himayin ngayon yung newton, no? Kasi ang newton ay, kilogram times meter per second squared, no? So kapag nag-multiply ka daw pala diyan ng magpag-divide ka diyan ng pag dinivide mo siya ng tawag doon 9.81, no? Meter per second squared, no? Basically, isa yung mga magka-cancel diyan ito. Okay? Tapos ito cancel na 'yan, ginawa ano mo na 'yan, 'di ba? Kinonvert mo. So magka-cancel pala to, no, yung meter per second squared, kaya magiging kilogram na lang siya. Tapos ang sagot diyan, no, 2307.85 na lang, no, kilogram per cubic meter. Ayan yung density natin, no. Tapos i-confirm mo 'yan. Confirm mo 'yan dun sa sa value mo ng normal weight na concrete, 23, no, 2,300 kilogram per cubic meter. So ibig sabihin, no, mas mataas siya, no. Mas mataas siya, ibig sabihin, hindi siya lightweight, no, normal weight siya, okay? So goods to, no. Pwede mo gamitin diyan yung mga formula mo para sa thickness, 'di ba? Kasi kailangan 'yun no. Yung may provision tayo na dapat normal weight yung concrete natin, taka yung mga FY natin, no. May provision tayo doon, okay? So, yan, papag-usapan natin yung mamaya, okay? Sabi dito, assume 100 mm thick CHB wall with density of 16.5 kilonewton per cubic meter. So, KP, yan, no? Tawag dito, unit weight, no? Unit weight. Density pala, density. With full grout, no? And plaster each face. So, ibig sabihin, may plaster ka each face, no? Huwag natin kakalimutan yun, no? Kasi mag-add tayo ng 0.24 kPa, no? Kapag may plaster each face. Ayan, each face plaster dyan. Tapos, consider height of wall as 3 meters, no? So, okay. So, sabi dito, use the minimum thickness of slab unless noted otherwise, no? So, sa problem natin, kada slab na i-analyze natin, gagamitin natin yung minimum thickness lang, okay? So, ayun, given din tayo dito ng mga mga tawag dito, value, no? Value. KPA to, no? KPA pala tong mga value na to, guys, no? KPA. In KPA yan, unit yan. Galing yan sa NSCP, no? Yung mga loads doon. Kaya NSCP 2015, no? Kung naalala pa. Okay? So, ayun, no? Para mas ma-appreciate natin yung problem, no? Pakita natin kung paano siya sinosolve. So, sabi dito, design slab J. Calculate the following. Design positive moment, kilonewton per meter. So, positive moment meaning, saan ba nag-occur yung positive moment? Diba, mid-span, no? So, sabi dito, design negative moment at right side, no? So, ibig sabihin niya, right side, dun sa, sa end na, end sa right, no? Kasi dun nag-occur yung negative moment natin, okay? Diba sa dalawang ends, since monolithic nga sila. Okay, so area of reinforcement to be used for negative moment at left side, no? So, left side naman yung nahanap dito. Tapos ito, spacing of reinforcement to be used for negative moment at right side, no? So, spacing naman yung nahanap pagdating dun sa, sa letter D. So, ayun, no, solve natin, no? But first, no, kailangan natin kunin dyan, guys, no, yung thickness muna, okay?
thickness muna tayo. So, hanapin natin dito sa figure kung ano yung slab J daw, no? Slab J. So, basically, dito ka titingin, no? Ayan. Sa slab J, okay? So, i-design natin yan. Yung slab J daw. Okay, so, ayun, no? Pero kailangan natin munang kunin yung kanilang yung slab J, no? Kukunin natin yung tawag dito. ah clear span niya, no, yung LN, no, para makuha natin yung thickness, no. Again, no guys, no, kung naalala pa, clear span yung ginagamit natin sa pagkuha ng thickness. Okay, saka sa pagsosolve na rin, no, sa pagsosolve na rin ng moment, clear span lang, no, hindi natin sinasama yung mga beam sa girder. Okay, so dito tayo, no, sa slab J, solve natin yan. Ayun guys, no, try natin hiwalay ito, no, hiwalay natin yung slab J, no, drawing natin siya. Okay. So, ayan, no, ayan yung ating slab J, no, pangalanan natin, no, ayan, yan si slab J, okay, ayan, para makuha natin yung, dimensions, okay, so, sabi dito, no, 5'9" yan, guys, no, 5'9" yung, dimension na yan, sukat na yan, no, 5'9", no, so, sabi dito, no, yung atin daw intermediate beam, drawing na lang din natin yung sorry, no. Drawing na lang din natin yung katabi, no, para mas ma-explain natin lalo na maayos. Ayan. Ayan, ganyan daw siya, no. Pangit talaga yung drawing ni classmate, wala tayong magagawa. Ayan, tapos, drawing din natin yung mga, mga beam, no. Ayan, no. So, yung katabi niya si I, no, si I, slab I. O, kunyari lang si slab I yan, no. Tapos, ang dimension daw niyan is from the edge of, sabi dito, no. Ayan, sukatin natin from edge to edge. Is 5'9", no. 5,900 mm yan. 5,900 millimeters, no. Tapos, given tayo ng dimension ng ating girder, no. Again, no, base yung gagamitin natin kasi pag tinignan mo yan sa top view, syempre yung width yung magre-reflect, 'di ba? Yung width, di mo naman makikita yung height diyan, 'di ba? So, meaning pala dito sabi, yung girder mo daw, by the way, girder to, no? Girder to. Ayan. Tapos ito, pa natin na maayos. Girder to. Tapos ito, intermediate beam, no? O, di ba? Ganun yun, di ba? Ganun yun. Pag girder, column to column, no? Pag intermediate beam, beam to beam, di ba? So, ayan, no? Review lang. Tas ang sabi dito, meron daw tayong width ng girder na 460, no? Sabi dito 460. So lagay natin, no? Lagay natin para mapakita natin kung paano tayo nagsusukat ng ng clear span. 460. Syempre ito rin yung kabila, no? 460. Assuming na lang natin na pantay, no? Lagi na lang natin i-assume na pantay, no? Kasi di marunong si classmate mag-drawing ng maganda. So, ayan, sabi dito, intermediate mo daw ay 260, no? So, 260. 260. So, pag kukunin na natin yung yung clear span, 'di ba? No? So, kunyari ito, kukunin natin yung clear span ng ng beam na 'to. Ayan, no? Kasi yan yung i-design natin, yung J. So, basically, para makuha mo yan, no? Para makuha mo tong pangalan natin tong LN na lang, no? LN. Ayun, no, pangalanan natin siyang LN, no. So, check natin, no, baka may mga iba pa tayong dimension na magamit dito. Okay? So, ito, may nakita ako dito na ito daw yung dimension na to, yung mula sa ang tawag dito. Basta yan guys, no, kung mapapansin nyo, yung BF sa J, magkaka-size yan, no. Magkaka-size sila. Okay, sa short span, okay. Pero sa long span, magkakaiba sila ng size. Okay, so pwede natin gamitin to, no, kasi magka-same nga sila ng size sa short span sa sa short span tong BF sa J, no. So pwede natin gamitin tong 2650 na to para dito, no. So, saan ba yan mini-measure? Mini-measure niya mula sa face ng intermediate beam hanggang doon sa gitna ng girder, no? So, gamitin natin yan, okay? Okay, so, sabi, mula daw dito hanggang dito, ay ito daw ay 2650 mm, no?
2,650 mm, okay? So, para makuha natin pala tong LN na to, no, kailangan na lang nating i-minus yung kalahati ng girder, no? Ayan, kailangan nating i-minus to, yung kalahati ng girder para makuha natin yung LN. So, definitely, to get the LN, we just have to subtract yung kalahati ng girder, no? So, that's 460 divided by 2. Then, ln is equal to 2,650. Okay, gamitin natin yung calculate natin. 2,650 minus 460 divided by 2. So, ang answer doon ay 2,420, no? 2,420. Okay, so, nakuha natin sagot ay 2,420 mm. Okay? So, yun ang nakuha natin value ay 2,420 mm or in meters, no? That is 2.42 meters. Okay? So, ayan, no? Yun yung short span, no? Yun yung short span ng slab J natin. So, pwede na natin makuha yung thickness, no? Pero, but first, no? Check muna natin kung one way or two way. Okay? So, paano natin check kung one way or two way? Di ba yun yung ratio ng, ng long span over short span? So, kailangan din natin kunin yung, yung sa long span, okay? Pero, makukuha pa rin naman natin yan. So, ayon dito, no? Sa ating binigay na plano, yung measure daw ng long span ng slab J is 7,600 pero measured yan from girder to intermediate beam pa, so magbabawas-bawas pa tayo, no? So ilagay na natin, okay? Sabi dito 7,600 yan. Pero hindi ko na i-drawing yung guys, hindi ko na i-drawing yung mga beam sa girder, okay? So sabi dito 7,650 mm, no? Tama ba? 7,600 lang. Okay, so 7,600 mm. So, wala naman problema doon. Okay? Ayan, 7,600 millimeters daw yan. Okay, and base dito, no? Base dito. Ito ay measured pa, no? Dito. So, kailangan pa natin tanggalin tong buong girder na to. Tapos, yung kalahati na intermediate beam. Okay? So, therefore, to get the long side, no? Para makuha tong long side, pa nga natin yung malaking L, no? Malaking L. So, yan. Yung LN niya malaki, no? So, para makuha natin yan, that's 7,600. Okay? Tapos, balik tayo sa plano. Ma-minus natin yung buong width ng girder, no? Ang buong width ng girder natin ay 460. Okay? Minus yung kalahati pa na intermediate beam natin kasi that is center to center center distance, no? So kailangan lang natin yung yung dimension mismo ng slab natin, okay? So ang ang intermediate beam ay 260. So we just have to divide divide pa yan sa 2, no? So yung LN natin, ang magiging LN natin, yung malaking LN is 460 minus 260 over 2. And nakuha natin diyan ay 7,010 mm. Okay? And to make that meters, that's 7.01 meters. Okay? So, may mga dimension na tayo, no, na magagamit, no? Okay? So, for now, check natin kung one way or two way siya. So, yun, no, pwede na natin kunin yung yung ratio nila, no? So, ayan, no, to check kung one way slab to or two way, gagamitin lang natin yung length over width, no? Okay? So, dapat greater than or equal to 2 yan para masabi natin na na one way. Pero kung titignan nyo guys, no? May napapansin ba kayo? Siya, rectangularish, no? So, definitely, siguro magwa one way to, no? Pero check na lang din natin, dito na tayo, eh. So, ang LN natin ay 7.01 meters, no? Tapos, divide natin sa maliit na LN, 2.42, no? So, kapag dinivide mo yan, okay, kunin natin yung calcu, 7.01 divide by 2.42. Makuha mo dyan ay 2.897, no? And this is greater than 2. So, therefore, tama si classmate, no? One way nga siya. Okay, so, dun pala makikita mo na no? Pa-rectangular yung shape niya, no? Hindi siya squarish. So, definitely, yan? One way, no? So, ayun, no, na-check na natin kung siya, one way or two way, no? So, one way siya. Okay? So, for now, pwede na natin kunin yung thickness niya, no? Yung thickness, THK na lang. Okay? So, di ba, ang first step sa pagkuha ng thickness is alamin muna natin kung
kung ano yung support condition niya, okay? So, papansinin nyo dito, no? Since nasa gitna yung slab J na yan, okay? So, ito yan, no? Yan yung slab J. Nasa gitna siya, no? Yung both sides niya is continuous. So, therefore, both end continuous to, no? Yung ating slab J, no? So, both ends, nagko-continue yung span. So, both end continuous. Okay, so malinaw ba yun, no? Na-discuss natin sa concept kanina. So, therefore, para makuha natin yung thickness, gagamitin lang natin is yung maliit na ln over yung ating divisible na kapag both end continuous 28, 'di ba? Okay, tapos check natin yung fy, no? Check natin yung fy. Since 414 yan, no, magdadagdag tayo ng multiplier, no? Na-discuss natin yung kanina. Kasi values nga daw other than 420. Kailangan mo mag-introduce ng multiplier na 0.4 plus fy over 700, 'di ba? Naalala pa 'yon, no? Okay? So, mag-introduce tayo nitong 0.4 plus fy over 700 kasi nga for values other than 420, 'di ba? 414 siya. Di magdadagdag tayo ng ng multiplier. So, 'yun, no, yung maliit na ln natin, meron tayong value niyan. 2420, no? 2420. Okay, divided by 28. Okay? Tapos 0.4 plus fy natin 414. Then divide lang natin sa 700. Okay? So, ayan, makukuha na natin yung minimum thickness natin, no? Salpak lang natin sa CalQ. 0.4 plus 414 over 700. So, nakuha natin yung value dito ay 85.69 mm. Okay? So, sabi dito sa problem, guys, pala, no? Ayan. Round off spacing and thickness by 10 mm multiples during calculation, okay? So, yan natin, round up natin to, no? Pag thickness, guys, nagra-round up tayo, Tandaan nyo, no? Pag thickness, nagra-round up tayo. Kasi, yan yung minimum thickness mo, 85, no? O kaya 86 na, sabihin na natin 86. Pag bumaba ka ng 85, magpe-fail na siya kasi minimum mo nga 85 eh. So, ang option mo, pwede mo siyang taasan, di ba? Pwede mo siyang taasan. So, therefore, sabi sa problem, mag-round up daw tayo ng 10 mm multiples, no? So, magiging 90 mm na yung ating thickness, no? Okay, 90 mm. May thickness ka na, okay? Nakuha mo na yung thickness. So, therefore, tuloy-tuloy na yan yung pagsusolve dyan, no? Nakuha mo na yung thickness. So, next step, para naman makuha natin yung load, no, yung moment, no. So magso-solve na tayo ng mga loadings, okay? So paano natin susolve yung mga loadings? Dito tayo sa gilid. Okay, ayan. Sabi dito, no, may mga given tayo na loads, okay? So una sa lahat, kunin muna natin yung self weight ng slab natin. Paano ba natin kinukuha yung self weight? Okay? So first, no, lista natin lahat ng dead loads, no? Ano ba yung mga dead loads? Self-weight saka yung mga superimposed, okay? So, unahin natin yung weight ng self-weight, okay? So, para lang naman makuha yung self-weight, no? Kailangan mo lang yung, yung tawag dito, yung unit weight ng concrete, okay? Yung unit weight ng concrete. Okay, by the way, kailangan pala na kilonewton per meter tayo, no? Kilonewton per meter kasi nga uniform load, no? Uniform load yung gagamitin natin. Okay? So given tayo ng unit weight ng concrete, no, 22.64 kilonewton per cubic meter, okay? And i-multiply lang natin yan sa thickness, no? Ang nakuha natin thickness ay 90 mm, no? 90 mm. Pero kailangan natin yan in meters. So i-divide natin yan ng 1,000, okay? So, para maging meters na siya, okay? Bali, sinorkat na, no? Magka-cancel. Magiging meter siya. Tapos, kailangan, no? Paano yan? Kilonewton per square meter pa yan, no? So, naalala nyo kanina, no? Diniscuss natin sa concept. Di ba, nag-assume tayo ng 1 meter strip sa calculations natin, no? Pagdating dito sa slab. So, kaya ito times natin siya sa 1 meter, no? So, bale, ito pala, magka-cancel na yan, no? Ayan, magiging meter na lang yung baba. So, uniform load na siya, okay? So, therefore, ang weight ng self-weight mo is magiging 22.64 times 90 over 1,000.
times mo sa 1, no? Sa 1 meter strip. So, nakuha ating self-weight ay 2.0376 kilonewton per meter. Okay? So, doon naman sa sa mga self-imposed or superimposed dead load, no, na kinikerry ng slab natin. So, sabi dito sa slab J, no, ano ba yung mga imposed dead load na yan? So, sabi dito, no, floor finish. Yung floor finish natin from grid line R to G lang yan. So, di yan kasama, no? So, dito naman, floor finish 3.8 kilopascal from grid line G to V. Oh, so, G to B, dito yan, no? So, meaning, damay, no? Damay yung slab J natin. So, i-include natin yan, 3.8. Okay? 3.8. Kilopascal yan, no? Pero, i-convert ko na sa, kilonewton per square meter, no? Diba yun yung kilopascal? Okay, so for ceiling, no, for ceiling, meron tayo dito 3.1 kilopascal from grid line 1 to 2. Doon nagpo-fall yung slab J natin, no? 'Di ba? Ayan, grid line 1 to 2. Ayan, no. Diyan nagpo-fall yung ating tawag dito, slab J. So therefore, gagamitin natin, magdadagdag pa tayo ng 3.1, no? 3.1 kilopascal or kilonewton per square meter. Tapos, meron din tayong MEPFS, no? Sa lahat yan, sa lahat. So, therefore, meron din yung slab J natin. Okay, so ilan yun? 2.4, no? Plus 2.4 pa ulit, no? Kilonewton per square meter. Tapos, utilities na 1.2 sa lahat din. Kilonewton per square meter, okay? Tapos para lang din makuha mo yung uniform load niyan, no? Multiply lang natin doon sa 1 meter strip, okay? Para maging kilonewton per meter na siya. So definitely magka-cancel to. Ayan, no? Magiging meter na lang yung baba. So add mo lang pala yan, no? Yun lang pala, no? Add mo lang pala yung mga superimposed dead load mo. 3.8 plus 3.1 plus 2.4 plus 1.2. So, ano ating value dito ay 10.5, no? Kilonewton per meter. So, therefore, ang total dead load mo, no? Total dead load, makukuha mo na. So, 10.5 plus ano lang yan, 2.0376, no? Kukonsider natin yung superimpose. 12.5376 kilonewton per meter. Okay? I hope na gets yun, no? I hope na gets yun, guys, no? Ayan, no, yung sa self-weight, times mo lang sa thickness, saka dun sa 1 meter strip. Pagdating naman sa SDL, times mo lang sa 1 meter strip para ma-cancel yung yung meter sa baba, no, para maging uniform load siya. Okay? So, para naman dito sa no, sabi dito, live load natin, no, by the way, para sa live load. Ayan. Sabi dito, use a live load of 3.6 kilopascals, okay? So, therefore, ang WLL pala natin ay 3.6 kilopascals, no? So, definitely, that's kilonewton per square meter. Tapos, saan mo yung multiply yan para maging uniform load? Sa 1 meter strip lang ulit, okay? So, ayun, no? Ang dali lang pala kumuha ng mga loadings, no? So, definitely, magiging 3.6 kilonewton per meter lang to, no? Ayun, may mga loadings ka na. Ang dali lang pala kumuha ng loadings, no? Basta meron kang thickness, no? Makukuha mo na yung self-weight. Tapos yung SDL naman times 1 lang yan, pati rin yung yung live load times 1, okay? So yun, kukunin na natin yung WU natin, okay? Yung ultimate load, no? So ano bang gagamitin natin na na load combination dito? Dead load sa live load lang naman to. Yung pinaka-famous no 1.2 nung dead load plus 1.6 nung live load, no? 3.6. So, makukuha mo na uniform, ultimate uniform load is 1.2, 12.5376 plus 1.6, tapos 3.6, no? Ayan, nakuha natin dito ay 20.80512, 80512 kilonewton per meter, no? So, ayan, hinahanap pa yun sa problem, hindi pa, design moment yung kailangan natin. So, pero kailanganin natin yan, okay? And di ba para pagkukuha tayo ng design moment, guys, ano lang yan, di ba? Meron tayong working formula para doon. MU natin, okay, is equal to CWU ln squared, di ba? Naalala pa yon, no? Yan yung working equation natin pagdating sa
design moment, okay? So, pero may introduce ako sa inyo, no? May introduce ako sa inyong tawag dito. Di naman shortcut, no? Pero method lang siguro para mapadali yung pagsosolve, no? So, lalabas ko lang yung table. And guys, no, gumawa ako ng table, no, para madali natin ma-compute yung yung mga spacing na kailangan natin or yung iba pang mga kailangan natin para sa slab J, no. So, ayan, no. Ah, ito yung coefficient, no, yung uniform load, tapos yung ln na maliit, no, mu, then yung a natin, no. Kasi 'di ba sa design, no, kinukuha natin yung depth of compression block, tapos makuha natin yung AS, no. Tapos AS mean spacing ng main, spacing ng max, tapos spacing ng temperature bars, tapos yung spacing ng maximum para sa temperature bars, okay? So, ayan, no. Since yung slab J natin nasa gitna, no, napapagitnaan siya ng dalawa pang slab. Ano siya, no? CE yung continuous end yung left niya, tapos continuous end din yung right niya, okay? So, I hope malinaw yun, no? Okay, no? So, ayan. So, dun muna tayo sa no, sa coefficients, no. Baba natin 'to, no, kasi gagamitin nga natin 'to as mentioned, no, kanina, okay? So, ayan, no. Lakihan lang natin. Ayan, okay? Masyado malaki. OA naman. Ayan. So, ayan. Okay? So, gagamitin natin yan. And by the way, ang dinidesign natin ay spandrel beam, no? Kasi monolithic yung ating slab with the spandrel beam. So, therefore, yung mga coefficient na gagamitin natin is for the spandrel beam. Okay? So, for that, no, kunin na natin yung yung mga coefficients. Okay? So, simulan natin dito sa midspan. Okay? So, alam natin yung midspan natin ay ito yan, no, midspan. Continuous end both sides. So, 1/11. Okay? 1/11. Okay? So, ayun, no? Tas, kunin din natin yung coefficient para sa continuous end dun sa left and right side, no? Pero guys, no, kailangan din natin pala muna kunin yung tawag dito, yung ln nung dalawang ah, magkabilaan na na mga katabi niya na na slab. Kasi bakit, no? Kasi kailangan nating malaman kung nag-exceed ba yung kung nag-exceed ba sa 3 meters yung o hindi, yung magkasunuran niya na span. Kasi kung hindi siya nag-exceed ng 3 meters, ang gagamitan lang natin ay 1/12, no? Okay? So, paano natin kukunin yan, no? Siguro ito na lang gamitin natin, no? So, alam na natin yung dimension ng ating LN na maliit, no, para sa slab J ay 2.42, no? So, ayan, no, drawingan lang natin, no, para mas maayos. Okay? So, alam natin na ito ay ayan, ay 2.42, no? So, ibig sabihin, kailangan pa natin kunin yung katabi niya na katabi niya ng mga slab, no? Kung ano yung mga LN nila. Okay? So, madali lang naman yan. Makukuha din natin yan. So, ito, kailangan natin tong makuha, no? Ito. Kasi i-average natin sila, okay? So, ayan. Okay? So, basahin natin ulit, no? For slabs with spans that don't exceed 3 meters, the coefficient of the moment at the faces of support is to be 1/12, no? So, meaning, guys, no, mamaya pa pala yun, no? Mamaya pa natin kukunin. Hindi pa pala siya applicable dito. Pero kukunin pa rin natin yun. Pero explain ko mamaya kung bakit. Okay? So, since yung span ng natin, ng slab natin sa short side is 2.42 and hindi siya nag-exceed ng, ng 3 meters. So, ang magiging coefficient na natin dyan ay matic, no, 1/12 na, no? Wala nang duda doon, 1/12. Okay? So, basahin nyo ulit, no? Excuse me, for slab with spans that don't exceed, no. So specifically, no, mali lang si classmate kanina ng pagkakaintindi kasi nga sa English, no. Pero basahin niyo lang ng basahin pag nalilito pa kayo. For slabs with spans that don't exceed, no. So ibig sabihin yung slab J natin specifically hindi siya nag-exceed ng 3 meters, no, yung short side niya. So matic na 1/12 na yung gagamitin natin. Okay? I hope malinaw yon, no? Pero kukunin pa rin naman natin yon, no? Yung mga katabi, kailangan natin kunin yon, okay? So, yung W niya, since uniform nga tong load na to, nag-aakto sa buong slab, no? Yun na yung value niya, 20.80512, okay? 80512.
Tapos, ito naman, yung gitna, ganun lang din, no? 20.80152. Then, yung sa, sa continuous end sa right, no? Yun lang din, no? That is in kilonewton per meter. Okay, so ano na yung sinasabi ko na, na kukunin na, ba't natin kailangan kunin yung, yung LN ng mga katabi niya, no? So, sige, kunin natin, no? Pero, eto, yung sa midspan natin, gagamitin natin LN dyan. Eto na, no? Yung na-compute natin, yung 2.42. Okay, so 2.42. Yan, in meters, no? So, ba't natin kailangan kunin, no? Since continuous end yung mga katabi niya, guys, no? Continuous end yung mga katabi niya. I-average natin yon yung span nun, no? Kasi, LN to, no? Ito, LN, no? LN yan, okay? So, yun yung magbe-bend sa short side. Pero kasi, nasa ano sila, no? Nasa face sila ng support, no? So, we have to get the average. Okay? We have to get the average, no? Nung span dito, sa span dito, okay? Gaganon din sa kabila. We have to get the average para dun sa mga sa mga ends, no? Sa mga continuous ends, no? So, para natin kukunin yun, madali lang, okay? Madali lang. Gagamitin lang natin yung mga dimension na meron tayo, okay? So, since alam natin ito, 2.42 na to, guys, no? 2.42. Okay? So, makukuha natin yan, okay? So, paano natin kukunin yan? No? Meron tayo, alam natin, 5.9, no? 5.9 to. No? So, para pala makuha natin to, yung LN dito, no? Sundan nyo na lang. No? Para makuha pala natin yung LN na yan, ang gagawin lang natin is 5.9, no? Okay, LN. 5.9, okay, minus 460, minus 460, okay, minus 260. Tapos, minus na natin tong ln na nakuha natin kanina. Minus 2420. Okay? So, para makuha natin yung ln dun sa slab, slab I, no? Solve lang natin yan sa calcu. So, yun guys, no? Input lang natin sa calcu. Pero, may napansin si classmate, no? May napansin si classmate, guys. Itong 5.9 pala na to, is naka to, no? Dito yan sa center ng ng column, no? Which is sa center din ng girder. So, i-adjust lang natin na onte, no? Wala naman problema doon. So, ang mangyayari pala, 460 divide by 2 lang, no? Yung yung isang girder, okay? So, 460 divide by 2. So, ano ating sagot diyan ay 2530 mm, no? So, ayun, no, mahalaga, no, magre-repair kayo lagi sa plano. Kasi kung mapapansin nyo, yung grid line 1 to 2, no, yung isa, siya, buong girder yung ima-minus mo. Tapos yung isa naman, kalahati lang, no, kasi nasa center siya. So, ayun, no, mistake lang ni classmate, no, pero I hope na clear natin yun, no. I hope na clear natin yan, no. So, ayan, no, nasa gitna ng ng girder siya. Okay, so kalahati lang, no. So nakuha natin 2530, no. Tapos, so ano ibig sabihin, classmate? Ba't mo pa kinuha yan? Ba't mo pa kinuha yan? Kasi guys, no, pag sa mga continuous end na may kasunuran na span, ang gagamitin natin na LN or yung sa sa short span is average nung dalawa, no? Average nung dalawang magkasunuran, okay? So therefore, para pala makuha mo, no, para pala makuha mo yung yung LN na gagamitin mo dito sa continuous end ng ng left support sa slab J is mo siya, i-average mo, no? So 2530 pala yan, no? 2530 plus 2 2420, no, 2420 divided by 2. Okay, tapos divide mo na lang din sa 1000, no, para maging meters. Okay, so ang sagot niyan is 2530 2530 plus 2420. Okay, nakuha natin sagot dyan ay 2.475 meters, no? Yun yung gagamitin natin na LN or short span dyan sa continuous end left, no? So again, wag malilito, no? Kapag sa pag may kapag both end continuous yung span mo or yung slab na dinedesign mo, kukunin mo yung average nung span nung dinedesign mo tas yung katabi niya, tas yun yung gagamitin mo, no? Kasi yan guys, nagmamatter yan dito, no, para sa sa ultimate moment mo, no. Nagmamatter yan, okay? So ayun, no, I hope na gets yun, no. Kung medyo nalilito ay balikan niyo na lang yung sa sa concept na diniscuss natin.
So, kailangan pa pala natin kunin to yung para sa slab K, no? Kailangan natin kunin yan. Okay, check lang natin yung plano. Alam natin ito, 2-4 to, no? 2-4 given. Okay, pero from center of ano yan, no? Center ng, wait lang, basahin natin. Otherwise, 2650 mm is dimension is measured at the face of intermediate beam. So, ito, nasa gitna siya, no? Ito. So, nasa gitna sila, ano, yung sukat na yan, nasa gitna ng dalawang beam, no? So, center to center distance. Okay, so para makuha mo pala yan, no, ima-minus mo yung kalahati ng girder. Okay? Kalahati ng girder, tapos, tapos, dito naman is yung kalahati ng intermediate beam, no? Para makuha mo yung, ano, yung span lang ng slab, okay? So, para makuha to, no, ang sabi dito, 2,4 yan, no, 2,4. So, para makuha natin yan, 2,400 minus ang girder mo ay, ano ulit yun, 460/2. O, minus mo yung, para sa intermediate beam na 260 naman, over 2, no? So, with that, makukuha na natin yung dimension nito. Ang dimension daw niyan ay, minus 260/2. 2040, no? 2040 mm. Okay? So, yun din yung gagamitin mo, guys, no? Para dun sa, ano, sa right side naman, no? I-ratio mo sila. Okay? Ay, hindi pala, i-average. Mali ako. I-average yan. Okay? Over 2, no? Tapos, times, divide na rin natin sa 1,000 para maging meters. Okay? So, 2040 plus 2420 over 2 times 1,000. Nakuha natin dito ay 2.23 meters. Okay? 2.23 meters. Ayun, so tapos na tayo, no? May mga LN na tayo. Makukuha na natin yung MU pala, guys, no? Makukuha na natin yung MU, no? So, paano yan, no? So, may value ka na neto, guys, no? May value ka na ng CW, saka LN, no? So, basically, sasalpak mo lang tong tatlo na to dito. Okay? So, mag-a-arrive ka sa value dyan, okay? Tapos, ilalagay mo sa table, no? Ita-tabulate natin. So, isusolve ko, no, pero hindi ko na isusulat yung, ano, solution, no, hindi ko na isusulat yung solution. Bali, salpak nyo na lang sa calc yan. Kung ano yung, ano, kung ano yung nasa column, no, tuloy-tuloy naman yan, salpak nyo lang doon sa formula, okay? So, ayun, no, solve lang natin. So, yun, guys, no, na-solve na natin yung, ano, yung mga, ano, moment natin, yung mga ultimate moment na gagamitin natin, okay? So, ano lang, salpak nyo lang sa calc, no, pwede kayo mag-caltech, no, yung calc function, no, kaya, diskarte nyo na yun, no, paano nyo kunuha. Pero to, dito ako sa mga value na to nag-arrive, no. So, check naman natin yan kung tama tayo mamaya, eh. Okay, so, ayun, no, again, ulitin ko lang, no, meron kang value ng C, okay, meron kang value ng C, meron kang WU, may LN ka, okay, salpak mo lang sa formula na yon, okay, tapos makukuha mo na yung MU, okay, so, i-apply mo lang yun sa lahat, sa tatlong column na yan, okay, so, ayun, no, okay, joke lang, joke lang. So, ayan, paano natin kukunin yung value ng A naman? Paano naman natin kukunin yan, okay? So, di ba meron tayong concept, no? Para lang tayo nagdi-design ng, ano, ng beam dito, no? MU must be less than or equal to VMN, no? So, basically, equate lang natin, no? Equate lang natin. Tapos, alam natin na yung, ano, yung, ano yung formula ng VMN natin, okay? So, therefore, ano pala yan, no? MU is equal to V times 0.85 E prime C A B D minus A over 2, no? D minus A over 2. And yung B natin is automatic 1,000, di ba? Tapos yung fee natin is 0.90 kasi nga ang slab is to be designed intention, no? Lagi dapat intention. So, paano naman yung D, no? Nakalimutan natin yung effective depth natin. Madali lang kunin natin effective depth natin. Kasi may thickness tayo, no? So, to get for the effective depth, di ba, ano lang yun? Thickness minus concrete cover, which is 20 mm. Tapos, yung dB over 2, no? Ano ba yung dB natin na gagamitin? Sabi sa problem, 12 mm, no? So, 12. So, 12 over 2. Okay? Tapos, ayan, para makuha natin yung, ano, effective depth, nakuha natin dito ay 64 mm, okay? 64 mm. So, ayun lang din, no? Sasalpak mo lang yun sa calcu. Okay? So, by the way, ang F prime C natin dito, guys, ano, 24, no? 24 megapascals. So, ayan, no? Lagay na lang din natin 24 megapascals.
Sabi sa problem yun na hindi ako yung hindi yung constant Sabi yun sa problem, no, 24. Okay, so ayun lang, no, so ang unknown natin diyan is yung ang unknown value natin dito is yung A, no, or yung depth of compression block. So definitely shape solve lang to, no. Tapos meron ka namang MU, no, may mga value ka na iba. Salpak mo lang ulit, no. Salpak mo lang yung value ng MU dito. Yan, no. So ayun, no, so solve lang din natin tapos tignan natin kung ano yung makukuha natin value. So yun, no, guys, no, sinalpak lang natin sa calcu, no. Sinipsolve lang natin. Tapos ang nakuha natin value dito sa ating AI, ito, yung mga value na yan na nasa screen nyo. So, check nyo, no? Check nyo kung ganyan din yung nakuha nyong value. Pero yan yung nakuha kong value. Okay? So, ngayon, pwede na tayo mag-solve ng AS, no? So, gagamitin lang natin yung equilibrium equation, no? Kung naalala pa. Okay? C is equal to T, no? Naalala pa yan. Kasi nga, beam, parang beam nga lang din to, no? Yung dinidesign natin. Okay, is equal to ASFY. Okay? So, take note lang din natin, no? Prime C mo daw ay 24. Okay, ang B na gagamitin mo again is 1,000, no? 1 meter strip, yun yung ating width na gagamitin, no? Okay? So, ang FY natin, given yan, no? Ang FY na gagamitin natin is 414, no? 414. And bakit 414? Kasi nga, guys, no? Kapag slab ang dinidesign mo, specifically one-way slab, we always assume na that is in tension and that is in yielding condition. So, we will use 414 o kung ano yung yielding capacity niya, okay? So, meron ka ng value ng A, no? Tama. So, ang naman natin dito for this is yung AS. So, definitely, masosolve mo ulit yan gamit shape solve, okay? Tapos, gagamitin mo lang yung A value mo para dito, no? So, ayun. And guys, na isi-shift solve lang natin, kukunin lang natin yung value. So yun guys, nakuha natin yung value ng mga AS natin based dun sa ating sinip solve na na equation. Okay? So ito yung mga nakuha natin, no. Hopefully ganyan din yung mga nakuha nyo, no. So kapag hindi nyo nakuha, check nyo lang ulit yung calc nyo kung okay pa, no. Pag di talaga, palit na yan. Okay? So joke lang, no. So para naman kukunin naman natin yung AS minimum, no. So yung AS min natin kung naalala pa, may formula tayo doon, no. K times B times T o kabet nga, 'di ba? Okay? So since ang nga natin, since ang ating ang ating FY ay 414, no? So okay, so since FY is equal to 414, ang gagamitin natin na K value ay anong value ang gagamitin natin? Ang gagamitin natin na value guys, ang ating K ay 0.0018, no? Kasi bakit, no? Kasi yung grade, yung guys, yung FY na 414 is grade 60, okay? Grade 60, no? Yung FY na 414. So therefore, ang gagamitin natin value for K ay 0.0018. No, to solve for AS min, no? Madali na lang 'yan. 0.0018. Okay, times mo yung B, which is 1,000, no? 1,000 yung gagamitin natin, 1 meter strip. Okay, times yung thickness natin na 90. Okay, 90 mm. So, to get for the AS min, lagay lang natin sa calcu. So, ano ating value dito ay 162 mm squared, no? So, lagay na lang din natin dito. 162, 162. Saka 162, okay? So now you will compare, no? You will compare ano ba yung AS na hinahanap? I mean, ano yung AS na gagamitin pala, sorry, no? So, therefore, ang sinasabi kasi na AS min, 'di ba? Bawal ka bumaba doon. Then yung minimum number mo ng ng steel reinforcement or area ng steel reinforcement. So, kung check nyo, kung titignan nyo, lahat naman ng value ng AS natin is mas malaki sa minimum. So, therefore, ang gagamitin natin is yung na-compute natin na AS, okay? So now to get first the spacing, no? Spacing natin yun yung width times area ng bar over yung ating AS, okay? So take note lang din natin, no, yung B na gagamitin natin diyan ay 1,000, no? 1,000, okay? Now to solve for the area of bar, okay? So, area ng bar, ano lang yun? Kunin mo lang yung, area, okay? So, yung diameter, no? Kailangan natin yung diameter. So, ano ba yung diameter ng bar natin? 12, di ba? Excuse me. So, pi over 4
12 squared, no? So, definitely, makukuha mo na yung spacing dyan, okay? So, gamit lang din yung, yung calc function ng calcu nyo, no? Bali, sa substitute lang yung mga value ng AS dito sa, sa kada dito, no? Sa mga rows, no? So, ayun, no? Try natin i-solve, okay? So, solve natin, gamit natin yung calcu natin. So, yun guys, no? Based sa ating calculator, may mga lumabas na value, no? Okay? So, ayan, no, yung nakuha nating spacing ay 234 para dun sa continuous end sa left, 335 para sa midspan, tapos 293 sa, sa continuous end sa right, no. Pero meron tayong, sinasabi dito sa, sa problem, round off spacing and thickness by 10 mm multiples, no. So, ira-round off natin. So, ang tanong dyan, round off ba yan o round up ba yan o round down, no. So, ang sagot, round down, no. Kapag sinabi guys na, spacing, lagi tayo nagra-round down, okay? Di ba kung naalala pa sa share, no? Excuse me. Excuse me guys. Ayun, naalala pa sa share, no? Di ba nagra-round down tayo ng mga spacing, lalo doon sa mga unstirrups natin, pagdating sa beam, o kaya sa lateral tie, sa column. Nagra-round down tayo, guys, no? Kasi kapag mas masinsen yung ating, spacing, no, para sa bakal natin, is mas goods yun, no? Mas good, ibig sabihin mas marami kang bakal na malalagay. So at the same time, mas masikip sila, okay? So mas stronger, o 'di ba? Mas stronger 'yon. Okay? O mas strong pala, mas na stronger pa, no? So therefore magiging 230 mm. This is going to be 330 mm and this is 290 mm, okay? So, ayun, no? So, ayun. Ano pa ba yung mga hinahanap sa problem natin? Ayun na pala yun, no? Yun na pala yung hinahanap. So, bibilugan lang natin yung mga kailangan natin, no? Sa ako, kunin ko pala yung tamang sagot, guys, no? Lalagay natin dito para alam natin kung tumama tayo. Okay, so design positive moment. Ito yan, no? Ayan. Okay? Tapos, yung ating, design negative moment at right side. Ito yan. Tapos, area of reinforcement for negative moment at left side, no? Area of reinforcement in mm squared, so area. Ito yan. Tapos, spacing for the negative moment at right side, no? So, ito yan. Okay? So, kunin lang natin yung tamang answer, no? Para, check natin kung tama tayo. So, yun guys, no? Nakuha na natin yung tamang sagot, no? So, check natin. Design positive moment, kilonewton meter sa positive moment, no? So, definitely sa midspan. 7.62 yung tamang sagot, no? So, ayan, 7.61519, no? So, ni-round up lang ng 2 decimal places. So, tama tayo dyan, okay? Check natin yan. Tapos, ito naman, 8.6218, no? So, ni-round up ulit ng 2 decimal places. Tama ulit tayo dyan, 8.62. Okay? Tapos, area of reinforcement for negative moment at left side, 482.236 yung sagot natin. Tapos ang nakuha dito ay 0.24. So, check ulit yan. Tapos, ang spacing para sa negative moment at right side ay 290 mm. Tama ulit tayo, guys. So, ayun, no. Madali lang siya, no. Madali lang mag-design ng slab, no. Definitely, kung ikaw compare mo sa, sa beam sa column, no. Specifically pala one-way slab, no. Madali lang, okay? Medyo nakakapagod, marami lang madami ka lang gagawin muna, no, bago mo makuha yung mga kailangan mo. Pero madali siya, no, matrabaho lang, okay? So, ayun, no, tumama naman tayo sa sa problem 1 sa slab J, no. Okay? So, ayun, no, na-apply na natin yung mga concept, no. So, siguro last problem tayo, problem 2 tayo. So yun guys, no, para sa problem 3 natin, ang i-design naman natin ay slab K, no, slab K. Tapos given na tayo ng thickness, so yun yung gagamitin natin, hindi na tayo magko-compute ng thickness, okay? So sabi dito, design negative moment at the right side, kilonewton meter. Tapos spacing to be used at left side of the slab, millimeter OC, no, so spacing hinahanap sa yung design negative moment, okay? So, ayun, start na tayo, no? Since meron na tayong thickness, guys, no? Compute na natin yung mga loads, no? Ganun lang ulit yung gagawin natin. Magko-compute lang ulit tayo ng loads, okay? So, for our dead load, no? Meron tayo diyang, weight ng self-weight niya, okay? In uniform load.
Okay? So, yun lang ulit, no? Yung tawag dito, unit weight ng concrete times the thickness times 1 meter strip. Okay? So, ang unit weight ng concrete natin ay 22.64. Then, we are given thickness na 150 mm. Okay? So, 150. O, divide natin yan sa... Mag-unit analysis tayo na para hindi nakakalito. So, kilonewton per cubic meter. Tapos, times natin yan sa 150 mm. Okay? Tapos, gawin natin, meter, no? Ayan. Dinivide natin ng 1,000. Times yung 1 meter strip, no? So, alam natin kung ano yung mga magka-cancel dyan. Ayan, no? So, ang mangyayari, ang self-weight mo ay magiging 22.64 times 150 over 1,000 times 1, okay? So, nakuha natin ditong self-weight ay 3.396 kilonewton per meter, okay? So, para naman dun sa mga superimposed dead load or mga imposed dead load natin, kunin lang din natin, no, based sa plano, okay? So, sabi dito, no, from grid line G to V, no, 3.8 kilopascals, no? So, 3.8 yung natin, superimposed dead load, no? 3.8. Okay? Ayun, no? 3.8 kasi from grid line G to V, no? Damay diyan yung letter K natin, okay? So, para naman daw sa para pala yun guys, no, sa floor finish, no? So, para naman daw sa ceiling, no, from grid line 2 to 3, 3.5 kPa, no? Kung mapapansin nyo, yung slab K natin, yung dinidesign natin, is pasok sa grid line 2 to 3, okay? So, yun gagamitin natin for the ceiling, 3.5 kilopascal. So, nasa na yun? Ayan. Plus 3.5 kilopascals pa. Okay? Tapos, plus natin yung tawag dito, MEPFS saka yung utilities 2.4 saka 1.2. Okay? So, plus 2.4 plus 1.2, no? KPA pa rin yan, KPA. Okay? So, ayun, no? Times lang dan natin siya sa 1 meter strip para maging kilonewton meter. So, definitely, ang WSDL natin ay magiging 3.8 plus 3.5 plus 2.4 plus 1.2. Times din natin sa 1 meter. So, 10.9, no? Kilonewton meter. Okay? So, para pala makuha mo yung W dead load mo, yung kabuuan, i-add mo lang to, no? I-add mo lang tong dalawa para makuha mo na yung kabuuan ng dead load. Okay? Plus 3.396. Ano ka din dito ay 14.296 kilonewton meter. Okay? So, ayan, for the live load naman, no, since gym nga tong paggagamitan ng ating structure, sinabi rin dyan kung ano yung gagamitin natin live load, no? Sana yun. Ayan. So, ang gagamitin natin live load is 3.6. Okay, 3.6 kilopascals. Okay, so for our WLL, 3.6 yan. Kilonewton per square meter times 1 meter strip. Okay, so WLL natin ay magiging 3.6 lang din, no? Kilonewton per meter. Okay? So, apply na natin, no, para sa W na natin or sa ultimate uniform load, apply na natin ng load combination. So, kung ano yung ginamit natin kanina, yun lang din yung gagamitin natin. Okay? Plus 1.6 ng 3.6. Okay? So, for the uniform dead load, uniform load pala, no, na ultimate. So, gamitan lang natin ng load combination. Plus 1.6, 3.6. Okay? So, ayun, no? Ang natin dito ay 22.9152 kilonewton meter. So, ayun na yung ating ultimate uniform load. Ayan, no? Tapos gagamitan lang din natin, guys, nung ginamit nating table kanina, no? So, ilabas lang din natin yung table na yon. Ayan, no? So, nilabas natin yung table, guys, no? Pero for this one, slab key na yung i-design natin, okay? So, ayan, no? Ano pa rin, no? Nandito pa rin yung mga, kailangan natin na value, no? Hanapin pa rin natin. Tapos, guys, kung mapapansin nyo, yung right natin is discontinuous end na, no? Bakit? Ba't naging discontinuous end na? So, ito yung slab key.
yung left niya is continuous end pa rin, no? Wala namang pinagbago doon kasi may kasunod siya na span. Okay, pero kasi dito, yung sa right side niya is kasunuran niya ay stairs, no? So, stairs. Kapag stairs ang kasunuran natin, hindi na natin yun, kino-consider na continuous end, okay? So, magiging discontinuous end na yung, yung right natin, okay? So, therefore, yung right support natin, magiging discontinuous end na, no? So, I hope malinaw yun, no? Tas, hiramin lang din natin tong table na to kasi gagamitin natin to. Okay? Ayan, lagay natin yan dyan. Okay? So, pwede natin kunin yung mga coefficients guys, no? Yung coefficient. So, mapapansin nyo pala, no? Yung atin palang slab K ay merong short span na 2040 mm, no? So, in meters, 2.04 yan. Okay, 2.04. So, therefore, no, since meron nga tayo dito, for slabs with spans that don't exceed 3 meters, no, ang gagamitin natin na coefficient do sa mga support or sa ends niya is 1/12, no? So, matic 1/12 na yung gagamitin natin dito. 1/12, no? Tapos yung sa naman, para naman dun sa mid-span, guys, no? Para sa mid-span, ito gagamitin natin 1/14, no? Kasi bakit? Continuous end yung isang side niya, tapos yung isang side niya, discontinuous end, no? So, yan, sa spandrel beam pa rin tayo natingin, ha? So, 1/14 na yung gagamitin natin dito. Okay? So, I hope malinaw yun, na-gets yun, no? Ayan, no? 1/14 yung gagamitin natin. Okay? So, I hope malinaw yon. Okay, so, ayan, lagay na natin yung yung WU natin, no? Pare-pareho lang naman yan para dun sa sa buong slab, no? So, 22.9152, no? Lagay lang din natin. Okay? So, yung LN na gagamitin natin, guys, no? Yung para sa mid-span natin, is kung ano yung span ng beam natin. Ay, beam tuloy, slab natin. So, that's 2.04, no? 2.04 in meters, okay? So, 2040 siya in millimeters, no? So, in meters, divide 1,000 lang para maging meters. Okay? So, para naman sa continuous end sa left, no? Tayo, mag-average, no? Kung natin yung average. So, 2040, okay? Ayan, 2040 plus yung span ng katabi niya. Ano ba yung span ng katabi niya? Yung letter J, no? So, yan? 2420. Okay? 2420. Okay? Divide by 2 lang kasi average. Tas, divide mo na rin sa 1,000, no? Para maging meters. So, 2040 plus 2420 divided by 2 times 1,000. Ang nakuha natin dito ay na span ay 2.23, no? 2.23 meters yan. Okay, meters. So, paano naman yung discontinuous end, classmate? Anong gagamitin nating na span length diyan, no? Ako lang din yung yung span ng ating slab na dinidesign, no? So, hindi na natin kailangan mag-average kasi nga discontinuous na siya. So, ina-assume natin na wala na siyang kasunod. So, yung gagamitin natin na na span for the slab is yung yung kung ano yung span niya. Okay, so 2.04 lang din. Again, nag-average lang tayo kapag may kasunuran siya, okay? Pero in this case kasi discontinuous end yung right niya. So, gagamitin natin kung ano yung span length nung slab natin, okay? So, for MU, no? For MU, 'di ba may working formula tayo for MU? That is CWU ln squared, no? So, etong tatlo na to, gagamitin lang natin yan para makuha yung MU natin, no? So, salpak lang ulit natin sa CalQ, okay? So, ayun, no? Compute lang natin. So, yun guys, no? Na-solve na natin yung mga value ng natin, ultimate moment, no? So, sinalpak lang natin yan sa CalQ, wala namang bago doon, no? Gagamitin lang natin yung mga value na pinagkukuha natin kanina. So, para naman makuha natin yung depth ng compression block, again, no? Gagamitin natin yung concept ng ng paano natin dinidesign yung beam, okay? So, that's lang yan, no? MU must be less than or equal to VMN, okay? Diba may concept tayo na ganon. Okay, so, i-equate natin phi, 0.85, F prime C, AB, tapos D minus A over 2. Okay, and again, no, ang P factor natin pag nagdi-design tayo ng slab is 0.9.
Tapos yung F prime C natin, given yun, no? Given. So, ang binagagamitin natin, constant to, 1,000, no? 1,000 mm. Tapos, ayan, no? Kunin pala natin effective depth, no? Kunin pala natin effective depth. Kailangan natin yun. Pero alam natin yun kung paano ito kukunin, no? So, given tayo ng thickness 150, minus concrete cover na 20, minus dB over 2, no? So, ang gagamitin natin na effective depth dyan ay, solve lang natin, minus 12 over 2, 124 mm, no? 124 mm. So, yun yung gagamitin natin effective depth. So, ang unknown natin dito ay yung A or yung depth ng compression block, no? Ayan yung unknown natin. So, again, salpak lang din natin sa calcu, no? Ang F'(C) natin, given yan, no? 20, ano ata yun? Ano ulit yun? 24, guys, no? 24 ang ating F'(C) given yan, okay? So, with that, no? Pwede na nating i-shift solve, tas kunin natin yung value, no? Kunin natin yung value. Ito pala yung M nyo, guys, no? Ayan, lagay nyo lang yan dyan, no? So, shift solve, then bang, no, makukompleto nyo yung, yung table. So, ayan, solve lang natin. So, ayan, no, gamit yung shift solve ng ating calculator, no, scientific calculator, nakuha natin yung value ng depth ng compression block natin, okay? So, ayan, no, ginamit ko lang din yung equation na to, guys, yung sa baba, no? So, ano nang kasunod niyan, no? Gagamitin na natin yung favorite natin na C is equal to T. Ano ba yung C is equal to T na yun? Di ba yun yung 0.85 F prime C AB? C equal to AS FY, no? So, to mention it again, no? For the second time, ang B natin ay 1,000, no? 1 meter strip. Tapos, ang FY natin is kung ano yung kung ano yung given, no? In our case, 414, no? Kasi nga guys, no, pag nagde-design tayo ng slab, that is always in yielding condition, okay? So, I hope malinaw yun, no? Tapos, given tayo na F'(C) ulit na 24, no? So, ayan, ang unknown naman natin dito, ang magiging unknown natin dito yung AS, okay? So, to get that, gamitin nyo lang tong value ng A nyo na nakinuha, tapos salpak nyo doon, no? Tapos shift solve ulit, no? Shift solve ulit, tapos makukuha na natin yung value na AS natin. So, ayun, solve lang natin, kunin natin yung value na AS natin. So, yun guys, no, gamit yung shift solve ulit, okay? So, na-solve natin yung AS natin, no? Yung AS natin sa lahat ng parts ng slab natin, okay? So, ayan, kunin natin AS min, no? Alam natin kung paano kunin yung AS min na yan, no? KBT lang yan, okay? So, hindi naman nagbago yung properties natin, therefore, yung gagamitin natin K pa rin na value is 0.0018, okay? So, ayan, no? Solve na natin yung AS min. 0.0018 times yung natin, B natin or yung width na is 1,000, 'di ba? Kasi 1 meter strip. Tapos thickness natin na 150, no? So, to get the value for AS min, solve lang natin sa value natin. 0.0018 times 1,000 times 150. Okay? So, ang ating AS min ay 270 mm squared, no? So, lagay lang din natin. 270, 270, tapos 270, okay? So, yun, no? Kung mapapansin nyo, yung AS minimum natin is mas malaki kaysa sa AS natin, no? So, therefore, ang gagamitin nating AS para sa problem na to is yung AS min natin kasi nga mas mababa siya. Kasi bakit? No, minimum nga tong 270 mo eh. No, bawal ka bumaba dyan. Tapos, ang AS lang na kailangan mo is mas mababa. So, definitely, ang gagamitin nating AS is yung AS min, guys, no? So, ayun, no, to compute for the spacing, no? Madali na yung spacing. Okay? So, for the spacing, ano lang, no, 1,000 times A bar, okay, over AS, no? So, yung A bar natin, ma-solve natin yan, no? Pi over 4, 12 squared lang yan, no? Kasi yun yung diameter ng bar natin, okay? Tapos yung AS, kung ano lang din yung nakuha nyo dito, no? Sa AS min, since yun yung nag-govern, no? So, masosolve na natin yung mga spacing, no? Okay? So, ganun lang, no? Shift solve ulit, tapos, ayan, no? Solve natin. So, ayun guys, no? Solve natin na para sa ating spacing ng main reinforcement bars or yung flexure bars natin is 418. And we have to round down, no? Para sa sa 10 mm 10 mm increments, no? So, round down na natin, magiging 410 to. Ito din, tas ito rin, no? 410 mm. Okay? So, to get the S max, no? So, maximum spacing,
Okay, hindi pala natin kinuha yung kanina, no? Pero ngayon, kunin na natin, no? Nakalimutan lang ni classmate, okay? Pero, ayan, kunin natin, no? Di ba pag S-max ng main, no? So, for the maximum spacing ng main, reinforcements, ay ko-compare mo ay 3T or 450, no? So, meron tayong thickness na 150, okay? So, 3 times 150, 450 lang din yun, no? So, therefore, ang magiging S-max natin ay 450. Tama? Okay, tama. Okay, so 450. Okay, so ayun, no? Check na natin kung ano yung hinahanap sa problem natin. So, ano daw ang ano natin? Design negative moment at right side, no? So, MU yun sa right side. Ito yun, no? Ayan. Tapos sabi, spacing to be used at the left side of the slab, no? So spacing na gagamitin mo, ko-compare mo yung ano, yung na-compute mo na spacing tapos yung S-max, okay? So pipiliin mo yung lesser, no? Kung ano yung mas maliit sa S-main na nakuha mo saka yung S-max. So dito sa atin nakuha natin ay 410. So ayan yung mag-govern, no? Tapos check na natin kung tama yung ano, check na natin kung tama yung mga sagot natin, no? Kunin na natin yung answer key. So yun guys, no, nakuha natin yung answer key, no, nakalimutan ko palang ilagay, no, pero tumama kasi ako dito, kaya natin siya sinosolve, no. Kaya natin siya sinosolve. Okay, so yan, no, for the letter A, no, design negative moment at right side, nakuha natin ay 7.9469, and so on and so forth. Tapos round up mo sa 2 decimal places, so 7.95, tama tayo doon, no. And for our spacing na gagamitin natin sa left side ng slab natin, 410 mm. Tama ulit tayo, no. So, ayun, no. Tumama tayo sa dalawang problem, guys, no. Ayan, problem 1 sa problem 2, no. Tumama tayo sa pag-design ng slab J sa slab K, no. So, ayun lang, no. Kung mapapansin nyo, madali lang mag-design ng slab, no. As long as kabisado nyo yung provisions. Ang pinaka-challenge lang talaga dito, ito, yung mga, ano, coefficients, no? Especially pag di nyo kabisado or kapag ano, kapag nakalimutan nyo yung value kung anong coefficient na gagamitin. Medyo ano siya, medyo, ayun, doon ka na magkakamali siguro. Saka pag hindi ka marunong kumuha ng loads, no? Importante yon guys, importante siya. Okay, syempre, yung kung paano rin bumasa ng plan, no? Importante din yan. Kasi kukunin mo nga yung clear span ng mga slab mo. So, kailangan marunong ka magbawas dagdag dito sa sa plano, no. So, especially ito sa atin given yung dimension niya is hindi siya clear span, no. So, mag-minus ka pa ng mga beam sa girders, okay? So, ayun lang, no. I hope nakatulong tong video na to sa slab, no. Medyo magulo rin siguro kasi hindi ako ganun ka-master sa pagsosolve ng slab, no. So, hanggang dito na lang tayo sa RCD, guys, no. Design lang ng one-way slab, no. Kasi yung two-way slab medyo tedious talaga dito. Lalo na dito din doon, di ko kakayanin 'yon, no, kung pag-explain doon. Saka mas maraming provisions pag two-way slab. Kaya kung papansin niyo, yung iba, no, pag sa project, mas pinipili nila yung one-way slab lang, no. Kasi mas siya, mas madali solve and also mas conservative, okay? So ayun lang, no. I hope helpful tong video na to. So, last video natin to sa RCD, hindi ko pa alam kung mahahawakan ko ibang subject katulad ng steel or foundation, no. So, tignan natin, no. Pero for now, kompleto naman na yung playlist natin pagdating sa RCD. So, kung may question kayo, comment lang sa baba. Kung wala naman, like nyo yung video, share nyo na rin, tapos subscribe na rin kayo para sa no, para may magkapera na tayo. Okay, joke lang. So, ayun, no, ayun lang naman, no. So, thank you guys for watching, no. See you on the next videos.